Ayun na pala yung pinaka ano. Christmas daw, guys. Saan yung magsama natin sa industry? Ito yung ano namin ngayon, challenge for today's video. Para sa pawikan. Tatawid muna kami dito sa ilog. Maamin yung bag. Huwag kang malikot. Yeah, andar yan. Andar pa pala. Riley, huwag malikot. Sige, jump ka. Dadaan po yung makina. Ay, dadaan daw yung makina. Makikaraan po. Hello, ma. Kasi siya may pagaling-galing po. Happy siya. Riley, kapit ka. Yan mo yung paligid mo. Alternate guys. Guys, yung iba dito kayo. Kumalma kayo. Alternate. Okay, good na yan. Bawal daw. Hindi ko rin alam kung ano yung ginagawa natin. Hello. Masaya itong adventure ni Matlinggo. Pwede mo yung parang selfie yan, ma. Huwag mo lang binitawan. Mahirap sisirin yan. Pero waterproof naman yan. Ate, yung mga bata, oh. Ito yung mga bata dito yun. Ito yung video mo yung mga bata. Saan kaya tayo mapupunta sa susunod? Pag-asa Pawikan Protection and Power. We are a non-government organization that was established in 2020, and our purpose is to provide a safe haven for Pawikan nests to incubate and hatch. So we are hatchery po kami. I will have the chance to go to the hatcheries. We have two hatcheries, 1 and 2, and you get to see all of the hatchlings that we will be releasing later on dun sa kabilang beach area. So tatawid po ulit tayo mamaya. Kasi kung di po tayo tatawid, dito na po kayo. Kailangan natin tumawid. Pero ayun, I will be helped by Kuya Eric, one of our rangers here at Pag-asa Pawikan. I'm sorry, I was talking to Miss Riza? Yeah. Ayun po. You're from where po? From Subic. From Subic. Ay, pero dumaan po ba kayo ng Morong going here? Kami po yung Umikot kayo sa Hermosa, tapos Balanga. Okay, kasi Morong is celebrating their Pawikan Festival today. Today is the culmination of their Pawikan Festival. And they're the more popular Pawikan destination here in Bataan. So Bataan is, we have just, yung provincial government namin, just recently announced that Pawikan ay sila yung magiging flagship species ng probinsya. There are 4 towns here in Bataan that are identified as nesting areas. Ayun, pakilala ko muna pala ako, no? Ako si Kuya Mon Baranda, isa ako sa mga volunteer rangers here at Pag-asa Pawikan Protection.
So 3P3C na lang kasi mahaba yung name ng org namin. Pag-asa Pawikan Protection and Conservation Center Corp. After nyo sabihin, hihingalin kayo ng content. Medyo hinihingal din ako kasi ako nakilano ng balsa. So medyo all around tayo dahil lahat kami dito ay volunteers. So no one holds paid positions. So kaya kailangan marunong kami mag-multitask. So today, before we release the hatchlings, we will learn more about sea turtles first. Okay, so we'll have a Pawikan 101. We'll make it quick para makahabol tayo sa sunset. But let's start with the definition. Sea turtles or marine turtles, Pawikan, by definition, are shelled reptiles that live in the sea or the ocean. So isegment natin yung definition. No? So shelled, but they're different from other shelled animals like mussels, oysters. Those are mollusks. They're reptiles, so they are covered in scales. Kamag-anak nila yung mga lizards, snakes, crocodiles, and chameleons. And they live in the ocean. Now, kahit na nakatira sila sa karagatan, they are air-breathing. Wala silang gills, kagaya ng fish. So they have to come up to the surface because they breathe air, they have lungs. Now here in the Philippines, it's very common that the terms pagong and pawikan are interchanged. And it's not surprising because when we translate both words, pawikan at pagong, into English, ang lalabas na results ay turtle. Pero today we will learn the difference between the pawikan and the pagong. So the first difference is yung habitat nila. Ang mga pawikan ay nakatira sa tubig alat. Ang mga pagong naman ay nakatira sa tubig tabang at sa kalupaan. They live on land and in fresh water. Like ponds, mga fish ponds, aquariums actually. Yung mga pagong, sila yung pwedeng alagaan sa bahay. Pwede silang i-keep as pets. Kagaya ng mga sulcata mga pwede kaapu-apuhan kasi it will outlive its original owner. Pawikans, they cannot retract their heads and their flippers inside their shells. But pagongs can do that for protection. So if they feel threatened, papasok sila, uuwi kagad sila sa bahay nila. So, snap of a finger, uwian na, ayun, nakapasok na sila sa loob. Ang mga pawikan, they are not, their bodies are not designed to allow them to do that. However, evolution had actually given them protection pa rin. Yung ibabaw ng ulo nila and yung ibabaw ng flippers nila are covered with tough scales for protection. Pawikan dahil sila ay nakatira sa katubigan habang buhay, ay nag-evolve yung mga legs nila to become paddle-like appendages that are called flippers. Ang mga pagong naman ay may mga legs. Some of them have webbed feet to help them with swimming. Some of them have claws that they use for digging their burrows in the mud. And dahil ang mga pawikan nga ay nakatira sa tubig, yung mga katawan nila ay mas streamlined and they are flatter than pagongs. Ang mga pagongs naman is may dome-like yung mga shells nila. So their body parts, ayan, when we first see a pawikan, the first thing that we would notice ay yung shell niya. Now, the technical term for that is carapace. The carapace is composed of interconnected scales that are technically known as scutes. Ayun. So, scutes din yung nako-cover dun sa ibabaw ng ulo nila at saka yung sa flippers. So, they have two pairs of flippers. We have four flippers, which is what they use to move forward, and the hind flippers, which is what they use for changing directions when they're swimming. And yung mga nanay pawikan, ito rin yung ginagamit. Buti nila naka-microphone ang ingay ng mga manok. Pasensya na. So, yung hind flippers, if you will experience seeing a nester, nesting mama pawikan, yung hind flippers yung ginagamit nila sa paghuhukay ng mga nests nila sa buhangin. Okay? Now, ang bottom part naman, yung underbelly ng pawikan ay tinatawag na plastron. Okay? Now, we'll talk a bit about their life cycle, which is very interesting. Now, it's still an ongoing debate which came first, the chicken or the egg. Kasi no, this is applicable here because sea turtles, they come from eggs. And we can start the discussion with the nesting. So, every year, during pawikan season, which usually starts July, at nag-end siya ng bandang March, umaahon yung mga pawikan sa pampang ng baga para mangitlog.
And what they will do is, a mama pawikan will go up to the beach, just an area where a pawikan or where the water will not reach the nest. So hindi siya aabutin ng high tide or hindi siya aabutin ng malalakas na alon because the eggs are not waterproof. They're purus. So kapag inabot sila ng alon, or ng high tide, kapag nababad sila, ma-arrest yung development sa loob and the embryo will die. Mabubugok yung itlog. So they will go up and they will start digging a 70 to 80 centimeter deep na nest. Medyo nalit lang po kayo ng konti, hindi nyo inabutan yung pagbabaon ng itlog ni Kuya Eric kanina ng isa naming rangers kasi may itlog na dumating, may isang nest na dumating na kakaitlog lang kanina. Tapos ibinaon niya dito sa hatchery. Ayun. Sisihin nyo yung cause of delay nyo kanina. Kasi naman yun. Okay, so it's a 70 to 80 centimeter deep. Now, after mangitlog ni Mama Pawikan, magtutwerk siya ng konti sa ibabaw ng nest para ma-compact yung sand. And then, she will leave as pabayang ina. Ito na yung reason bakit mahaba yung lifespan ng pawikan kasi hindi siya namumroblema sa mga anak. Kaya, so, umabot sila ng 70 or 80 years. Mga ganon. So, she will leave. Though, dito sa life cycle, merong blue arrow pointing back. Kasi ang pawikan can lay up to 6 nests in one pawikan season. So, after laying the eggs, she will leave the nest. Tapos, after 2 to 3 weeks, she'll go back to lay another nest. And she can do that for 6 times. Now, kapag it's gonna take about 45 to 70 days for the eggs to incubate and hatch. It's just the heat of the sand and the sun, yun lang yung mag-incubate sa kanila. Hindi kasi sila nililimliman ng nanay pawikan dahil nga iniiwanan sila. Ngayon, one thing that we have observed just sa mga napipisang mga sea turtle hatchlings no, is that they exhibit what we call the pawikan attitude. And this is the exact opposite of the crab mentality, which is very prevalent in the Philippine culture. So, di ba, mga crabs, when you put them in one bucket, kapag nakita nila na nakakaangat na yung iba, kakatakin nila pababa. Pero hatchlings, they lift each other up. So, if you notice, dun sa mural, merong text na nakasulat sa ilalim that says, "We lift each other up." And that is our motto here at 3P3C. So, this is what happens. Kapag napisa yung mga eggs, the first thing that would hatch ay yung mga panganay. So, by logic, sila yung mga nasa pinakailalim ng nest. Dahil sila yung unang lumabas eh. So, the first mga 5, yung movements that they make will trigger the other eggs to start hatching. And their collective movements sa ilalim, it will push the other hatchlings to move up and out of the nest. So, tulong-tulong sila sabay para lahat sila ay makalabas dun sa pugat nila kasi nakapaon sila sa ilalim. So, after they have emerged from their nest, what will happen is they will race towards the sea. Now, that is very important, so we have to listen. So that's very important because that is when the imprinting happens. Okay, so the imprinting is very important to sea turtles because this is what they use to guide them for navigation if it's time for them to lay their own eggs. Dadal. Ayun na sa hatchery. Riley, dito ka. Baby. Okay, so the hatchlings, let's make sure that we're not touching them, okay? Ay, cute. Okay. Kakute. The hatchlings, we can harm them because kapag hinawakan natin, some of us may be wearing sunblocks, baka may nagyosi pa, tapos colognes, perfumes. 1% na lang yung survival rate nila, baka mabawasan pa. Okay? And they can also cause us harm kasi they may be carrying some zoonotic bacteria which can cause another pandemic. So okay na po tayo sa COVID-19. Hindi na po natin yung dadagdagan. And later po, let's manage the kids na lang po na kapag nirelease kasi may nangyari na hinabol ng mga bata yung hatchlings na nirelease. So, wag na lang tayong magtatatakbo mamaya because yung vibration sa sand may cause confusion sa hatchlings and unnecessary noise. Let's avoid na lang that later. Okay? If we're done taking photos, I think we can cross na.
Are we all ready? Cross na? Go. Ano ba yung lumaw? Sunset to. Ganda oh. Sugpa doon. Sugpa doon, guys. Ay, yan na pala. Wala pa pala yung barge. Mati. Hi, Mati. Tama, try natin selfie. I think mas konti yung yung nests ng Montemar. Kaya hindi rin guarantee kung meron silang hatchlings when you check later. Okay na? Tinitignan niyo yung Oops. Riley. Hello mama. Happy siya ma. Mukha Iba naman. naman siyang hindi takot. Mukha naman. Yabang yung mao. Palo niya po si Papa Abdul. Tumalikot pera. Ah, sige. Baka na, sige, sige. Hindi na ka, darte mo ka sa ano. Kapatada na yun. Sat na? Arte niya mawa, yung kamay niya kung alam mo lang pawis na pawis. Talaga? Ah, mana-mana sa ito na. Legit yung kaba. Legit yung kaba niya ma. Sorry. Ano ba sinadya yun? Nandito kami sa ano. Badak. Alas niya touch po. Ay, what's that ganyan? Papakawalan ng ano, pagong. Ay, hindi pala, pawikan. Sea turtle. Okay, everyone of kids, dun lang sa likod ng line ha. Para hindi kayo hampasin ni Kuya. Okay, everyone here? How old is this? A day old po. So they just hatched last night. Bye-bye guys. Nasa kabila. Walang hawak pa, kuya. Kuya, Huwag mo hawakan. So, yung mga buhay kayo. Magpaalam ka na, kuya. Okay, sige kayo na po bahalang mag... Umet. Para may iiyak. Okay. Para may drama. Ay, excited sila. Let's make sure lang po Nararamdaman na nila yung hindi po dagat. gagamit ng flash when we're taking photos or videos. No, sige po. What you just do is just put it down tapos i-tip over lang po para matapon sila. Tapos pwede mo siyang i-tip over tapos ilakad mo papunta doon. Tapos ikaw naman, ma'am, pag ganun ka. Dito ka mag-start. Tapos i-tip over mo, ibubuhos mo papunta doon. Yan, from there. Ayan, pwede na ibuhos. Okay lang po yan. Okay lang, buhos mo na. Bye-bye guys. La! Sige lang, go lang yan. That's fine. Kaya nila yan. Bye-bye You're guys. doing great. Guys, uy, ano ba? See you around. Ito hindi gumagalaw. Live lang. Hintay live lang. Ano? Kailangan yung survival si Kuya. Yung iba. Isa pa balik. Sir, sama itong isa. Sa amin na to. Sa amin na to. Lumagpas sa line. Yung iba sa kanila may separation anxiety. So, Oo, sipag sila sa atin. Monitor to. Let's go! We go to BGC. Bumalik ka din ba? ay, kuya, flank. Nakailaw ka. Siya yung na-hire yung ano, siya yung na-hire yung Naiyak. Bumabalik, wait lang. Bye-bye guys. Makikilaan lang po. Uy, ang bilis na isa. Ito yung mananalo nito. Ayun, nawa, kukuha na siya ng tubig.
Yung mga nanonood. Bye-bye! Ito yung nauna. Anong magiging pangalan mo? Oh my God, sana may mabuhay sa inyo. Bye-bye! Kinain na siya ng ano. This 1% will survive that. Ang cute. The others will get grade on by some animals. May lang ka. Die because of Bye-bye! Usog na lang po tayo kasi baka may mga hatchlings na ibalik ng alon mamaya katapakan. Bye-bye! Bye-bye mo sila, bye-bye! May instinct they know. Ayun oh, ayun sila yung mukha-mukha nila oh. Ayun, kapit. Yan na nga sila. Lumalangoy nga talaga sila. Oh. Go guys, go, 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 go! Ayun sila oh. Parang, hindi, mali ng ping-pong. Guys, kailangan niyo makarating doon. Ito yung laman ng egg. Yes, baby. Ang saya din pala ganito rin. Cute. Experience. Oo. Yay! Din! Bye-bye! Bye-bye! Sabi ng Matli. Shoot doon na isa. Yun sila oh. Bye-bye! Kamo. Oh, no, nakalabas yung mga ano nila ulo. Kaya no, sana may mabuhay sa inyo. Oh, Eh, naanod na yun. ayun si Mama, wala na sila isa-isa. Nasaan? Umaasa na lang siyang maanod siya. Makikita niyo yung mga heads nila ng pop-up sa water. Yun nga yung sinasabi niya na ano, humingi sila. Oo. Ayun o, yung mayabang o. Pawikan. Na, ang arte ng batang yun o. Yung walang chinelas. Female. Si Sup-Sup o. Umiyak na, kawawa siya. Now, what if yung 1% pala ay male? So wala. They'll just spend their lives out in the open. Bye-bye guys. Ayun na sila, yung mga Sumama na kayo. Ayan, ayan. We try kasi yung temperature po ng nest will have an Ito yung room ng ano, nakakuha namin. Ito sa Montemar. Ito yung closet nila. Meron silang nagaya ng ano dito. Plastic bag. Set. Yan, mga libre ano. Kasama sa binayaran. Hindi pala libre. Simple lang yung mga video nila. Ito ulit. Yan, simple lang. Okay. Ito yung ano nila. May TV. Ayan. Pagka may bata, automatic yan. Mayroong ano yan. Pag batang show. Bali kasi dito, may pa-free ano sila. Wi-Fi sa Globe. Good morning. Ito yung mga itsura ng ano, mga bahay pagka umaga. Ito yung view dito. Yan. Ito kasing ano na to, Montemar Club. Bali exclusive lang dati ito sa mga member. Yan dito yung mga ano nila, yung pool. Yan dito sila. Tapos may mga pool dun sa likod ng kaya. Yan. Ito yung restaurant nila. Yan.
Hindi siya pagka umaga pala. Yun. Ito yung pang-public pool. Nakapalitin sila mga puno. Ay, magka-birthday. Hello, magka-birthday. Hello, magka-birthday. Ikaw, August 19 ka na yata, ano? Sabi ng tita. At sinaga tayo natin. Mamaya. Nang? Anong hindi pwede? Ay, di pa daw pwede? Tara. Tara, punta tayo doon. Balik tayo doon. Yan. Bali, yun nga. Ito yung pang public na pool. Okay. Ito na yung beachfront. Ito yung sa beach. Ito yung Matlio. Hello, dadal dadal. Dadal dadal. Mati. Ito yung dagat dito. Ito yung dagat sa Montemar. Hindi. Wow. May sound effect ka pa mo. Ito kasama ko yung batang natatakot pa. Hello, Kam. Hello. Ito. Ito. Harap ka din sa video. Harap ka dito sa video. Ito may batang natatakot pa.
dito. Ano ba siya natatakot to? Hello. Eh si Mama. Hello Ma. meron pa ditong natatakot pa. Ang muna na eh. Halika dito, lapit ka dito. Lapit ka dito. Apa ba may ganyan? Tissue. Natutunaw naman yan. Huwag na. Basta ko na muna. Ay, siya oh. Katulanan niya naman. Isama tayo. Doodle. Katulanan ako kanina. Umiyak lang yan. Yun pala gusto niya lang yung mama niya kasama niya. Ano kaya yun doon sa taas mo ako? Galing mo. Meron doon. Ito, yung kanina nag-iinarte lang na bata. Dedel. Mamat. Dedel. Ganun dito. Tingalog.